sa bawat salitang ating tatanggapin ngayong umaga ay magbigay sa atin ng karagdagang kalakasan, pagtuturo at paglago sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Amen? Now, gusto ko lang po munang i-announce again ang ating pong tinatawag na church upgrade ay mangyayari by September. Let us all support this project dahil gusto po natin na lalo pang mapaganda ang ating simbahan. Gusto po natin lalo pang lumambig maging dyan sa ating lobby, no, na magkaroon ng aircon at paliwanag pa po natin itong buong lugar na ito. Sabi mo sa katabi mo, maging bahagi tayo. Yan. Praise God. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo manalangin. Panginoon, aming Diyos, we just want to thank you, O God, for your goodness, your grace, your love, na lagi pong ibinibigay sa amin. Dahil kung hindi lang dahil sa iyong biyaya, nasan kaya kami ngayon? Kung hindi lang dahil sa iyong kabutihan, ano na kaya ang aming buhay ngayon? Pero salamat, Ama, sapagkat pinaranas mo sa amin. Sa kabila na kami hindi pa nagmamahal sa iyo, minahal mo na kami. Sa kabila na kami makasalanan pa, pinili at tinawag mo na kami, Panginoon. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa iyong biyaya na patuloy mong ibinibigay. At hayaan mo sa umagang ito, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong salita. Alisin mo ang namang hadlang sa aming isipan. Alisin mo ang namang hadlang sa aming espiritu. At malaya namin matanggap ang nais mong sabihin sa amin. At hindi lang po kami tagapakinig, kundi turuan mo po kami at tulungang mai-apply sa pang-araw-araw naming buhay ang iyong mga salita. Salamat po, walang ibang maitaas sa aming kalagitnaan, kundi ikaw lamang. Kaya ngayon pa lamang maingat na namin binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, karangalan, kaluwalhatian ay sa iyo lamang. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Malakas sa palakpak kay Lord. Bago tayo mo po, pakisabi sa tatlong tao, mahal na mahal ka ni Lord. Sabi mo sa Kanya, may dakilang plano sa iyo ang Panginoon. Welcome natin ang bawat isang muli. Amen. At tayo pong lahat ay makakaupo sa presensya ng ating Diyos na buhay. Amen. Pwede ba muli palapakan natin si Lord? Sige po. Come on. Yung palakpak na may kasamang papuri. Palakpak na may kasamang pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Alam niyo po, isang bagay na dapat nating matutunan sa ating pagsamba kay Lord, pagpunta ng gawain, at buhay Kristiyano, kapag tayo po'y nasa gawain ng Diyos, we always expect something good that is going to happen. Na may dakilang bagay na may gagawin ang Diyos. Kasi kung wala tayong ina-expect, uwi lang din tayong walang tinanggap. Sabi mo nga sa atin mo, may ina-expect ka ba? At pag may ina-expect ho tayo, o tingkayin lahat sa akin mga kapatid, pag may ina-expect tayo, humahaba yung ating leeg. Sabi mo sa katabi mo, pahabain mo pa yung leeg mo. Anong ibig sabihin nun? Di ba pag may ina-expect ka, yung ulo mo nakaganyan, stick out your head out, di ba? Nakaganyan ka laging, ano kayong mangyayari? Ba, pag minangako sa'yo, magbabayad ako mamayang hapon sa utang ko, pupuntahan kita sa bahay mo, lahat ng mga pumaparadang tricycle, lahat ng mga dumadaan, eto na kaya yun? Ano yung leeg mo nakalabas lagi. Ganon din po, kapag may ine-expect tayo kay Lord, amen, hindi tayo parang lugmo, hindi tayo parang ano kaya, nakaupong ganyan. Hindi, no, tayo ay sensitibo sa bawat gagawin ng Diyos sa amin, sa atin. Amen? Sa ating po pagpapatuloy ng ating series na sinimulan last Sunday, I do believe, Mastering the Basics. No? Sabay-sabay nga natin sabihin ito, Mastering the Basics. Pag sinabi pong mastering, balikan ko lang yung ilang mga bagay, what is mastering? Acquire, complete knowledge or skill. Pag na-master mo ang isang field o isang bagay na yung minamaster, you acquire complete knowledge or skill. Become proficient, o pag sinabing proficient, marunong at magaling. You know inside out. Pag sinabing you are master of that field, of that subject, you are proficient. Ibig sabihin, alam mo na yung bagay na yon. At alam mo yung inside out sa bagay na yon. So yun ang ibig sabihin ng mastering. Ano naman ang ibig sabihin ng basic? Kasi we're talking about mastering the basics, tama? So what is basic? Basic means to provide the base or starting point
from which something can develop. Pag sinabi naman basic, ito yung base starting point. Nag-provide ka na kung saan magiging pundasyon at pagsisimula kung saan pwede mo pang ma-develop. Okay? So, why mastering the basic is important? Una, mastering the basic is crucial to our success. Walang nagtagumpay sa anumang larangan na kanilang pinasok nang hindi nila na-master yung bagay na yon. Nanya kayo? Amen. Sa lahat po, no? Maging sa halimbawa, pagnenegosyo, pag hindi ho natin naintindihan mismo yung basic ng pagnenegosyo, halimbawa, hindi mo alam paano ang mag-multiply, mag-plus, mag-minus, hindi mo naintindihan yung tinatawag na in and out ng pera. Hindi ka pwedeng maging negosyante. Nanya kayo? So, dapat naintindihan mo yung basic. And many people want to rush through the basics to get to the more interesting and complex information. Marami mga tao gustong agad na takasan o talunan yung mga basic para bagang ang gusto niya yung mga interesting at yung mga mabibigat na mga information. Or perhaps they believe that the more advanced work is where real power lies. Kasi ang tingin nila, the more na mas malalim ang alam nila, the more na sila ay anointed, na sila ay powerful, pero hindi nila naiintindihan yung basic. Okay, paano mo malalamang hindi mo naunawa ng basic? If you can explain it simply, you don't understand it well. Pag hindi mo kayang maipaliwanag ng simple ang isang bagay, ibig sabihin, hindi mo talaga siya nauunawaan. Pag tinanong ka, ano bang ibig sabihin ng salvation? Hanggang ngayon, ang tingin mo sa salvation, maging mabait, mabuting tao, gumawa ng mabuti sa kapwa, no, umatin ng simbahan, akala mo yun yung mga elemento ng kaligtasan mo, hindi mo pa rin talaga naintindihan ang salvation. Hello? Pag hindi mo naintindihan ang pananampalataya, paano kumikilos ang faith, ibig sabihin talaga hindi mo pa naintindihan. And many people, we love to complicate things. Maraming tao gustong-gusto natin ikomplikado ang mga bagay-bagay, pero totoo, simple lang naman siya. Hello? Sabi mo sa katabi mo, simple lang yan. Sa ibang mga millennials, basic lang yan. Diba? Gumaganyan pa yung basic. Diba? Basic. Sabi niya, basic. Basic lang yan eh. Tama? Halimbawa, sabi ko nga noong nakaraang linggo, ang pinag-aawayan nyo, 2 buwan na kayo hindi nakikibu ang mag-asawa, hindi na kayo nagtatabi sa gabi, eh yung pala pinag-aawayan nyo lang, suklay. Di ba, minsan simple lang eh. Basic lang yung pinagsimulan. But we love to complicate things. Some reasons why we should master the basic. Number 1, big buildings require big foundation. Walang matatag na building nang hindi matatag ang pundasyon nito. At yung pundasyon, yun yung ating basic understanding sa mga bagay-bagay. Sa pananampalataya, ganun din. Sa buhay Kristiyano, ganun din. Kung gusto mo maging matatag ang buhay Kristiyano mo, kailangan naiintindihan mo muna yung basic. Huwag kang mangarap na ikaw'y magiging bishop agad na hindi ka muna nagdumaan doon sa basic ng pananampalataya. Hindi ka pwede maging pastor kung hindi mo muna naintindihan ang pagdidevotion. Hello? Amen ba? O sa lahat ng bagay, gusto mo na agad mag-asawa. Yung iba, bata pa, pumapasok na agad sa relasyon. Ba't naintindihan mo na ba ang buhay? Damdamin mo lang yung pinairal mo. Ha? Totoo, di ba? Marami mga tao na in love, hindi naman naintindihan mo. Kaya ano sabi ng mga magulang natin? Ng mga magulang nyo, kapag kayo papunta sa relasyon na, hindi yung pa naintindihan ng buhay. Hello, akala mo, madali lang. Di ba? Kaya yung ibang mga kabataan,
basta nilang pumasok sa relasyon, isang araw nakalulungkot, no, nagkaroon ng teenage pregnancy, hindi mo naintindihan pa yung buhay. Hello? Kasi kung hindi magiging matatag yung ating pundasyon, walang magiging matatag sa buhay natin. Number 2, successful athletes excel in the fundamentals. Walang mga atletang matagumpay nang hindi mo nila naiintindihan yung fundamental. Si Efren Batang Reyes ay napakagaling magbilyar kasi naintindihan yung basic fundamental ng pagbibilyar. Alam niya paano ang bola ba mag-stop, pag ito'y magpapalo through, alam niya ito'y babanda sa kaliwa, alam niya lahat yung basic na yon. Kala nung iba, madali lang yan, papasukin mo lang yung bola doon sa butas, madali na yan. Hindi. Hello? Number 3, lasting fruit is the result of strong root. Ang tumatatag at tumatagal na bunga ay dahil sa matatag at malalim nitong ugat. Ano yung ugat nyo sa buhay natin? What's that root? Is our fundamentals, our basic, na master natin yung bagay na yon. Last Sunday, we talk about mastering worship. Sabay-sabay nga natin sabihin, mastering worship. Then last Thursday, we talk about mastering the basic Christian foundation. At sino yung pundasyon natin? Huwag tayong magkakamali. Ang pundasyon ng ating buhay Kristiyano, hindi yung simbahan, hindi paglilingkod. Ang pundasyon, bakit tayo tatatag ay walang iba kundi si Kristo. Walang nailatag na pundasyon, kundi yung pundasyong nailatag na, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya nagsisimula at sa Kanya nagtatapos ang lahat ng bagay. Sabi mo nga sa iyong sarili, sa Kanya nagsisimula at sa Kanya nagtatapos ang lahat ng bagay. Amen. Yun ang ating pag-unawa sa ating Christian foundation. Amen. Now, success is achieved by focusing on the basic. Ang tagumpay ay nakakamit kapag nakapokus tayo doon sa basic na yon. Amen. And to be mature is to be basic. Sabay-sabay nga natin sabihin to be mature is to be basic. Kumbaga, let's go back. Let's start over. Let's put the right foundation sa basic. Okay? Kasi ito katotohanan. Pwede kang tumatanda sa loob ng simbahan pero hindi ka tumatatag. Pwede kang tumatagal sa church pero hindi ka tumatatag. Kaya ang dami mga Kristiyano, konting pagsubok suliran nilang nawawala na sa simbahan. Hello? Nagkaroon lang ng kasamaan ng loob sa church, nawala na. Hindi lang nakamayan, nagtampo na. Hindi lang nabanggit ang pangalan, ayaw na. Hello? Bakit? Yung pundasyon ay napakalaga. Ngayon ang ating pag-uusapan, I want to present to you isang napakahalagang elemento na kailangan nating mamaster sa buhay Kristiyano. Sabi ko nung nakaraang Sunday, pag hindi mo na-master ang worship, hindi mo magagamit yung benepisyo na kapangyarihan ng worship. Ang daming benepisyo ng worship. Kaya lang hindi mo siya na-master. Ngayon, pangalawa, itong pangalawang pag-usapan natin, o pangatlo sa topic na ito ng Mastering the Basic, itong pangatlong bagay na ito, napakahalaga nating ma-master at maggawa sa buhay. Which is, we're going to talk about mastering prayer life. Sabay-sabay nga natin sabihin, mastering prayer life. Pag-uusapan naman natin ngayon, at nawa tayong lahat, mga kapatid, na ma-master natin yung kapangyarihan ng ating personal na pagpananalangin sa Diyos. Hello? Kasi maraming Kristiyano, totoo lang, nagpe-pray lang sa loob ng church. Pero sa bahay nila, wala nang prayer life. Hello? Pero umaasa tayong magamit tayo ng Diyos, pangunahan tayo ng Diyos, samahan tayo ng Diyos. Pero yung prayer sa ating buhay, hindi natin nagagawa. Why pray? Okay, pasok na po tayo sa pag-aaral. Sino handang mag-aral? Magsabi ng amen. Sa mga nanonood sa atin through online, please, focus po tayo.
Amen. Huwag kayong pa tayo doon sa mga ginagawa ninyo. Focus tayo sa Word of God. Why pray? To us born-again Christians, prayer is an essential as breathing. Sa ating mga Kristiyano, please understand, sa ating mga Kristiyano, ang panalangin ay kasing halaga ng paghinga. Basic yan, mga kapatid, ha? Maintindihan natin sa katabi mo, kapatid! O, gisingin mo yung katabi mo, hoy, gising! Maintindihan mo, ang panalangin ay kasing halaga ng paghinga. Subukan mong wag huminga, ano mangyayari sa'yo? Ha? Mamamatay ka. Ganon din po sa panalangin, pag hindi mo nagagawa ang panalangin. Ang kasundan yung spirito mo ay magdadry at mamamatay. And to neglect it must result in weakness and defeat. It is not only important that Christians should pray, but it is of supreme importance. Grabe. Hindi lang ito basta mahalaga. Napakahalaga. Amen ba? Ilang mga quotation mula sa mga fathers of faith. Ilang mga bagay na sinabi ng ating mga naunang mga mananampalataya. Yung iba'y buhay pa hanggang ngayon. Tungkol sa panalangin. Prayer is important to the spiritual life of the believer. Sabi ni John Wesley, God does nothing on earth save in answer to believing prayer. Listen to this, ha. Ang Diyos ay walang gagawin sa mundong ito ng pagliligtas kung wala munang mananalangin sa Diyos. Ay, grabe. O, bibigyan ko na agad kayo ng pundasyon sa prayer. Bakit napakahalaga ng panalangin? Tingin natin sa akin, please. Akala natin, itong konseptong inilagay ng kaaway, yung salitang alam na ng Diyos yan. Ba't ako magpe-pray? Alam na ng Diyos yan. Kaya minsan yung prayer natin ganito, Lord, alam mo na yun, Lord. Amen. Tama? Bakit napakahalaga ng panalangin? Kasi ang Diyos ay walang gagawin ng pagliligtas sa mga hindi nagpe-pray na pananampalataya ng mga Kristiyano. Bakit po ba? Bakit? Kasi tandaan nyo ito, tingin na sa akin ito, basic understanding ito ng pananampalataya. Ang mundo ay ibinigay sa tao para mamahala. Nandiyan kayo? Ang sabi ng Diyos, Genesis chapter 1, verse 26 to 28, ang nilikha ng Diyos ang tao ay sa kanyang wangis, ay sa kanyang larawan, at binigyan niya ito ng kapangyarihan ng authority. And ang Diyos, dahil sa Diyos na kanyang salita, hindi niya sisirain yung kanyang salita. Dahil ang authority nasa tao, kailangan sa pamagitan ng panalangin, inaalaw mo yung ang Diyos na kumilos. Bakit? Halimbawa, bigyan ko example. Tingin kayo lahat sa akin. Naniniwala ba kayo na gusto tayong pakainin ng Diyos Ama? Sino rito naniniwalang ayaw niya na naniniwala siya na ang Diyos natin ayaw niyang tayo magutom? Sa talim mo katabi mo, naniniwala ka ba? Na ayaw kang gutumin ng Diyos? Tama? Pero, nang magtanong ang mga disciples, listen, nang magtanong ang mga disciples, Jesus, teach us how to pray. At sabi ni Jesus, ganito kayo mananalangin. Sabayan niyo ako sa prayer kasi kabisado niyo ito eh. Ano yung prayer ni Jesus? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven. Give us this day our... Oh, teka lang. Ba't hihingin mo pa sa Diyos, Ama? Sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin, ha? Ama, pakainin mo po kami araw-araw. Bakit kailangan hingin natin sa Diyos, Ama? Pakainin tayo. Di ba gusto naman ng Diyos na pakainin tayo? Kasi hindi kikilos ang Diyos. Naintindihan nyo na? Akala natin automatic ang lahat ng bagay. No. Nangyayari lamang ang mga bagay-bagay dahil ipinanalangin natin sa Diyos. Sabihin sa katabi mo, hindi automatic. Kailangan mong ipag-pray.
Hello? So naintindihan nyo na? Ang power of prayer, bakit napakahalaga? Kala ng iba kasi, basta alam na ng Diyos yan, bahala ka na Lord. No! Kailangan mo niyang ipag-pray. At mababasa natin hanggang mamaya, puro talata po ng Bible. Siguro mahigit yata 40 verses ang babasahin ko po sa inyo. Just to establish sa Bible gaano kahalaga ang panalangin. Bakit? Imamaster natin ito. Ha? Kasi pag na-master mo ito, sasabihin ko sa iyo, walang gawa ng demonyo. Problema, suliranin ang sisira sa iyo. Kasi prayerful ka eh. Kaya ka lang, alam nyo, kaya ka lang nangihina lagi, kaya ka lang natatalong Kristiyano. Kasi, ang totoo, hindi ka prayerful. Hello? Sabi ni Billy Graham, one of the greatest evangelists of USA, of America, we are living in dangerous times, and if there was ever time when we need to pray, it is now. More can be done by prayer than anything else. Prayer is our greatest weapon. Ano ang pinaka-greatest weapon, sabi ni Billy Graham? Prayer. Andrew Murray, when the church shuts herself up to the power of prayer, and the soldiers of the Lord have received on their knees power from on high, then the powers of darkness will be shaken and souls will be delivered. Sabi ni Andrew Murray, kapag ang simbahan ay nanalangin, yung kapangyarihan ng panalangin sa mga naglilingkod sa Diyos, sa magitan ng pagluhod nila sa Panginoon, may dumarating na kapangyarihan na nayayanig ang anumang gawa ng kaaway at naliligtas ang mga tao. Hello? Oswald Chamber, prayer does not fit for us for the greater works. Prayer is the greater work. Ito ang tingin ng iba. Pag magpe-pray ako kasi may gagawin akong dakilang bagay. No, ang prayer mismo ay yung dakilang bagay na gagawin mo. Amen? Martin Luther, ang nagsimula, founder ng Protestantism. I am so busy now, sabi ni Martin Luther, I am so busy now that if I did not spend 2 or 3 hours each day in prayer, I would not get through the day. Sa sobrang pagiging abala ko ngayon, pag hindi ako nanalangin ng 2 o 3 oras, araw-araw, hindi ko kakayanin yung araw na yon. Busy na siya 2, 3 oras pa siyang nagpe-pray. Tayo minsan na prayer natin, last 2 minutes. Parang basketball. Last 2 minutes. Abraham Lincoln, one of the greatest president, or I could say, the best president ever in America. I have been driven many times to my knees by the overwhelming conviction that I had nowhere else to go. My own wisdom and that of all about me seemed insufficient for that day. Sabi mismo ng isang presidente ng Amerika, wala akong magagawa kung hindi ako magpe-pray. Richard Roberts, neglect of prayer is a guarantee that we will not be victors. Ang hindi pagiging mapanalanginin ay tiyak at siguradong hindi ka magtatagumpay. Kaya pala no wonder, maraming Kristiyano, laging lugmo, laging talo. Hello? Kasi hindi nakapananalangin. Si Spurgeon, the heart of prayer is a prayer of the heart. Tinagalog ko po, ang pinakapuso ng panalangin ay panalangin mula sa puso. Sabay-sabay nga natin sabihin yung Tagalog, 1, 2, 3, go. Ang pinakapuso ng panalangin ay panalangin mula sa puso. Ang totoo, hindi mo kailangan ng malalalim na mga salita o religious saying para mag-pray ka. Iba kasi, ang hirap mag-pray kasi hindi ako tulad ng prayer ng iba. Grabe yung mga salita, ang hahaba muna bago magsalita kay Lord. May mga tono pa, Ama namin, dakila ka. Di ba? No, mula sa puso ang gusto ng Diyos. Some Bible verses about prayer. Sabi sa inyo, marami tayong babasahin talata tungkol sa kahalagahan ng panalangin. Bakit? O, tingnan kayo lahat sa akin. O, sa iba basic ito, ha? Pero pag hindi mo na master, sabi nung isang saying, ito'y tiyak at siguradong hindi ka magtatagumpay. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, i-master natin ang prayer. Yung prayer life natin.
Kasi pwede kang expert sa prayer pag sa harap ng mga tao, sa harap ng grupo, ikaw maglilid, galing. Pero yung prayer life ang pinag-uusapan. Yung personal mong pananalangin sa Diyos na walang kaharap na ibang tao, kundi ang Diyos at ikaw lang. Amen ba? Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, some Bible verses about prayer. Pray continually. Manalangin kayong walang patid sa Tagalog. Ang utos pala ng Biblia, manalangin walang patid. Paano yung pastor? Wala na akong gagawin? Mananalangin ako ng mananalangin na lang? Hindi, ibig sabihin, yung espiritu mo ay nakakonekta lagi sa Diyos. Ephesians chapter 6, verse 18, ang lahat ng ito'y gawin ninyo ng may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng... Ano sabi, nababasa niyo ba sa Bible? Tingin kayo sa LCD natin, ha? Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Masaya ka man o hindi, mag-pray ka pa rin. May sakit karamdaman o malusog ka, ano kailangan pa rin? Manalangin. May pagkain o wala, ano kailangan? Manalangin. Sa lahat ng pagkakataon. Nag-away kayo ni Mrs. o ni Mr., ano kailangan mong gawin? Huwag ka magdamdam lang. Huwag kayong mag-imo-imo ka. Hello? Ano kailangan gawin? Manalangin sa lahat ng pagkakataon. Sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Isang utos din, hindi ka lang magpe-pray para sa iyong sarili. Ang isang bagay na ituturo ng panalangin niyo po, you become selfless. Pag prayerful ka, you become selfless. Ang mga totoong mapanalanginin, hindi nila pinapanalangin ng sarili nila. Amen? Ipanalangin ang mga hinirang ng Diyos. Alam nyo bakit napakahalaga ipag-pray ang bawat isa? Kasi ang bawat isa sa atin may dinadaan sa mga pagsubok at suliranin. At ito katotohanan natin kayo lahat sa akin. Dapat naintindihan natin ito, ha? Marami sa atin, actually lahat tayo nandito ay bunga ng panalangin. Sabi mo sa katabi mo, kaya ka narito, bunga ka ng panalangin. May nanalangin para sa'yo. Maaring anak mo, kaya ka nandito. Maaring nag-pray sa'yo yung magulang mo, kaya ka nandito. Yung leaders mo, yung naging kasama mo sa ministeryo, dapat aayaw ka na dapat noon pa. Hello? At marami nanumbalik sa Diyos dahil may nag-pray para sa'yo. Sa lahat ng pagkakataon, manalangin. James chapter 5, verse 17, is anyone among you in trouble? Let them pray. Sa inyo ang merong mga trouble. May trouble ba sa inyo buhay nyo? Ha? Tingnan mo sa katabi mo, mukhang may trouble ka. Trouble ka ba sa pera? Trouble ka ba sa sa sakit karamdaman? Trouble ka ba sa pagkain? Ano yung trouble mo sa buhay? May away ba kayong pamilya? Meron ba kayong pagtatalo na mag-asawa? Ano yung trouble meron sa'yo? Ano kailangan mong gawin? Let them. Madalas sa atin ito. Kasi hindi nga na-master yung prayer eh. Nung may trouble siya, pera, una nilapitan kumare, kumpare. Tama? Sumunod, Bombay. Hindi na pagbigyan. Sumunod, pinuntahan ka mag-anak. Na-chismis pa siya. At nung wala nang malapitan, ito na ginawa niya, Lord, Diyos ko po, wala na akong magawa. Panginoon, tulungan mo ako. Huli na ang Diyos. Hello? Totoo, marami sa atin. Kasi hindi natin na-master at di natin naintindihan yung kahalagahan ng panalangin. Ano ba magi ang church? Sinabi mismo ng Panginoong Yesus, my house will be called a house of worship? No. Will be a house of dancing? My house will be called a house of prayer. Hindi sinabi ang aking tahanan ay tatawaging tahanan ng pagsamba. Hindi. Tahanan ng awitan. Tahanan ng panalanginan.
Ang simbahan ng Diyos, dapat tayong mismo nandito. Pag nandito tayo, hindi lang tayo marunong umawit at sumamba. Yes, napakahalaga yan. Kaya nga natin pinag-usapan noong nakaraan eh. Pero nandito rin tayo para makaniig, manalangin, makisuyo, makipag-uusap sa Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Sabi mo din sa katabi mo, i-master mo ang prayer. Romans 12 verse 12, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian, at, ayan palang sikreto, pagka ikay nagagalak ka sa pag-asa, may katyagaan ka sa kapighatian, kasi ito yung kailangan mong gawin, yung palaging manalangin. Hindi pala sinasabi ng Bible, minsan kayo manalangin, palagi kayong manalangin. Tingnan mo lang yung katabi mo, kalabitin mo siya. Gulatin mo, ay! Nagpe-pray ka pa ba? Pilipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Wow! Nababasa nyo ba? Pakipindot. Pilipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Tayo, dami natin kabalisaan. Nababalisa tayo tuwing katapusan ng buwan. Nababalisa tayo dahil enrollment na naman. Nababalisa tayo sa ang dami, tumataas sa mga bilihin. Tumataas ang krudo kahit wala ka naman sasakyan, nag-aalala ka. Tumataas ang dolyar, wala ka naman dollar. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ano kailangan gawin? Imbes na mabalisa, sa halip, hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pagpapasalamat. So ganito ang mastering of prayer. You don't just say your problem to God. You don't just say all your worries to the Lord. Pero pag nasabi mo na, kasunod nun, Lord, salamat na alam kong kikilos ka. Lord, alam ko mabuti ka sa akin. Alam kong tapat ka sa iyong mga salita. May ginagawa ka na. Salamat na, Panginoon. Amen? Everything that God is and has is available through prayer. Nandiyan kayo? Sabi ni Miles Monroe, lahat ng bagay sa Diyos, lahat ng bagay na kaya niyang gawin ay available sa magitan ng panalangin. Nalilimitahan lang ang Diyos sa atin. Please understand this. Para pag uwi mo, meron kang taglay sa puso, at pag-unawa, na ma-master ko ito, Lord, ma-master ko yung kapangyarihan ng prayer. Na maging prayerful tayong lahat. Sabi mo sa katabi mo, lalo ka pang maging prayerful. Ang haba ng oras mo, Facebook. Pero sa prayer, sa pagkain nga, nakakalimutan mo pang mag-pray, sa pagkain na lang. Nabilaukan ka lang, kaya ka nag-pray. Ano sabi ni Miles Monroe? Ito, kinuha na rin ng Diyos to, pero one of the greatest teacher. Everything that God is and has, ang lahat ng bagay na meron sa Diyos, lahat ng bagay na available sa Kanya, ay makukuha at makakamit sa panalangin. Ay, grabe. Sabi mo, ay, grabe. Kaya wala ka nakakamit, di ka nagpe-pray. Sabi pa ni Miles Monroe, prayer is heaven power impacting earth through man's earthly authority. Ang panalangin kapangyarihan ng Diyos na humihipo, nakakaroon ng impact dito sa mundong ito sa magitan ng ating panalangin. Kasi sabi ko nga kanina, sabi ng Diyos, ang langit ay ang akit at ang lupa ay sa tao. Naintindihan niyo yun? Kaya pala sabi ulitin ko ipag-pray nyo lahat ng inyong kailangan. Lahat ng inyong sitwasyong ipanalangin nyo. Hindi dahil sa hindi niya alam. Sabi sa katabi mo, alam ng Diyos yan. Ano man ang pinagdadaanan mo, alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos, kaninang umaga, nag-away kayo ni Mister, halos hindi mo na gusto pumunta ng simbahan, alam din ni Lord yan. Sabi nga ni Bisa, bakit ba tuwing ang mga mag-asawa, nag-away tuwing kung kailan araw ng pagsamba o linggo? Hindi kayo mag-away ng Martes. Hindi kayo mag-away ng Sabado. Ba't linggo? Ang kaaway kumikilos. Maghahamunan pa kayo, hindi na ako magsisimba. Hindi, wag ako, hindi ako magsisimba.
Sino tinakot mo? Di ba? Sabi ni Miles Monroe, prayer is heaven power. Ang kapangyarihan ng langit ay nangyayari dito sa lupa sa magitan ng ating panalangin sa Diyos. Now, yung mga talatang yun, napakadami. Tungkol sa ang Diyos, ang kahalagahan ng panalangin sa lahat ng bagay. Ngayon, itong maganda sa Bible pa. Okay? Tingnan natin sa akin. May pangako din ng Diyos sa lahat ng mananalangin sa Kanya, tutugon siya. Hello? God promises to respond to the prayer of His people. 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal the land. I will hear from heaven. Makikinig ako mula sa langit. Kung kayong mga tao na pinili ng Diyos ay magpapakumbaba, hahanapin ang aking mukha at mananalangin. Hello? Tatalikod sa kanilang mga kasalanan. Then, sabi niya, makikinig ako sa inyo. Psalms 34 verse 15, the eyes of the Lord are on the righteous and His ears are open to their cry. Ang tenga ng Diyos ay bukas sa mga anak niyang nananalangin sa Kanya. Psalms 91 verse 14 to 16, because He has set His love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because He has known my name. He shall call upon me. Sundan niyo ako sa pagbabasa, ha? He shall call upon me and I will answer him. Ang ganda ng pangako ng Diyos. Pag tumawag ka sa Kanya, tutugon siya sa'yo. Sino rito nakaranas ng nanalangin sa Diyos at tinugon siya ng Diyos? Mayroon bang kamay na magtataas na nag-pray siya, hindi pa siya tinutugon ng Diyos? Wala eh. Lahat tayo eh. Nanalangin tayo sa Diyos, tinugon tayo ng Diyos. At itong sekreto, to understand more about the power of prayer, basic ito sa panalangin. Nandiyan kayo? Mag-pray ka nang mula sa salita ng Diyos. Mag-pray ka nang mula sa kalooban at gabay ng banal na Espiritu. Kaya minsan yung prayer natin, hindi nangyayari kasi wala at labas sa kalooban ng Diyos. Lord, lasunin mo nga yung kapitbahay kung umaaway sa akin. Hindi tutugon ng Diyos eh. Lord, tong asawa ko, konsumido na ako. Lord, sana hindi na magising bukas. Nakakatakot niyan, ikaw yung hindi magising. Hello? Psalms 145 verse 18, the Lord is near to all who call upon Him. Ang Diyos ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya. To all who call upon Him in truth. Kaya napakahalaga sa pagtawag sa Diyos, nasa katotohanan ng salita ng Diyos. Ganito kayo manalangin, mga kapatid. Lord, sabi mo sa iyong salita. Kaya pag-uusapan din natin the importance of knowing the Word of God, ha? Mastering the Word of God. Kasi ito mga elementong ito na sinasabi natin, worship, Christian foundation, si Kristo, panalangin, ang Biblia, pag na-master mo yan, hindi mo kailangan maging theologian para maging matatag kang Kristiyano. Nandiyan kayo? Hindi mo kailangan may degree sa Bible para malaman mong kalooban ng Diyos. Kailangan mo lang ma-master itong mga basic na ito. Now sa atin, sabi nga, yung basic mismo, nagpe-fail tayo. Kasi matagal nyo na narinig na maging prayerful ka, pero hanggang ngayon, ay! Diba? Hanggang ngayon, di tayo nagpe-pray. Ang pray lang natin, Lord Jesus, Amen. Yung iba nga, antok na antok, magpe-pray, Lord. Magpe-pray ako sa iyo ngayon. Kinabukasan na yung Amen. Magsisimula ka pa lang mag-pray, nantok ka na. Tapos kinabukasan na yung Amen mo. Proverbs 15 verse 21, the Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous. Isaiah 65 verse 24, it shall come to pass that before they call,
I will answer. And while they're still speaking, I will hear. Jeremiah 29, verse 12 to 13, then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. Ang pakikinig ng Diyos ay hindi dahil sa nag-worship ka. Ang pakikinig ng Diyos hindi dahil nagbasa ka ng Bible lang. Nandiyan kayo? Kundi sinamahan mo ito ng pagtawag at panalangin sa Diyos. Ang panalangin kasi pakikipag-usap sa Kanya eh. Nandiyan kayo? Yung iba, sige, sabihin na natin na master muna yung pagkanta. Marami kasi mahilig kumanta eh. Kanta lang. Kasi nandiyan yung cellphone, may Spotify, kanta ng kanta. Pero totoo lang, hilig mo lang kumanta, hindi naman mag-worship eh. Iba pa rin yung kumakanta ka lang sa nagwo-worship ka. Kasi ako naniniwala, magkakasama yan, kumbaga chain yan eh. Yung basic na pinag-usapan natin, pag ikaw ay worshiper, magiging mapanalanginin ka rin. Pag mapanalanginin ka, magiging worshiper ka. Hello? At kasunod nun, mauuhaw ka sa Word of God. Hello? Kasi bakit? Tama yung pundasyon mo, si Kristo. At nababago lahat yan. Nagkakagulo-gulo yung order na yan. Pag mali yung pundasyon, si Kristo nawala. Naging pundasyon, pangalan, titulo, galing, husay, talento. Nawala yung pundasyong tama. Kaya yung prayer mo, hindi na rin tama. Tama ba? O sabihin sa katabi mo, o may tama ka. Jeremiah 33 verse 3, ito yung tinatawag namin noon na telephone number of God. 33:3 of Jeremiah. Call to me. Sabay-sabay nga natin basahin. 1, 2, 3, go. Call to me, and I will answer you. Wow. Pag tumawag ka sa akin, anong sabi ni Lord? Tutugon ako sa'yo. At ipaparanas ko sa iyo at ipapakita ko sa iyo mga dakilang bagay na hindi mo pa nauunawaan. Ang paglalim sa Diyos. Listen, hindi na yung pag-upo nyo dyan na makikinig kayo ng Word of God kasama sa napakahalagang bagay yan. Pero maraming revelation ka matatanggap kapag ka nakikinig ka sa Diyos. Nananalangin ka sa Kanya. Amen. Matthew 7 verse 7 to 11. Ask and it shall be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks, receive. And he who seeks, find. And to him who knocks, it will be open. Or what man is there among you who is, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? May ama bang mabuti na kapag humingang yung anak ng tinapay, bibigyan mo ng bato? O humingi siya ng isda, bibigyan mo ng ahas? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Kailangan talaga yung may pagtawag sa Diyos, panalangin. Sabi sa katabi mo, ang sikreto ng miracle mo. Sabi mo, ang sikreto ng pagpapala mo. Ang sikreto ng lahat ng bagay sa buhay mo, may kinalaman sa panalangin. Amen? Palapakan nga natin si Lord. I could not stretch enough, mga kapatid. Ito kahalagaan ng panalangin. Kaya na marami sa atin nagpe-fail sa bagay na ito. Hello? Bakit? Ginawa ng mundo, maging abala ka sa lahat ng bagay. Tingin natin ang tagumpay kapag nakarating ka na doon sa posisyon na gusto mo. At tingin natin, ang kapangyarihan ay depende sa titulong meron ka. Hello? At ang pagiging matatag na Kristiyano, depende kung anong posisyon meron ka sa simbahan. Totoo, di ba? Yun ang nagiging isipan. At nakakalimutan natin yung basic. Yung pananalangin. Yung pagluhod sa Diyos. Yung pagtawag at pagsusumamo sa Kanya.
Yung wala nakakakita, sabi ng Bible, kung mananalangin kayo, huwag yung sa harap na marami mga tao na para kayo mga ipokrito sa Kanya. Bagkus pumasok ka sa kwarto mo, sarado mo yung pintuan, at manalangin ka sa Diyos na nakikita ka. Hello? Minsan tayo magaling lang mag-pray sa harap ng mga tao. Pero yung personal prayer life natin, amen ba? I-master natin. Yung tipong pag-isip mo ng umaga, tulog pa lahat ng mga mahal mo sa buhay, tulog pa ang anak mo, ang asawa mo, pupunta ka sa isang, maaari doon sa sala mo, kung wala kang special room ng prayer doon, punta ka doon sa sala mo, buksan mo yung Bible, mag-worship ka, nanalangin ka sa Diyos, umiiyak ka sa Kanya, buksan mo yung puso mo. Amen. Basahin mo Kanya salita, mag-worship ka, basic yan. Pero marami sa atin, failure sa ganung bagay. Kasi bakit? Paggising, ano agad ang hawakan? Cellphone. Ano agad ang unang gagawin? Paggising, hilamos, mag-toothbrush. Yung ba, hindi nag-toothbrush na di ba? Bababa, magkakape, maghahanap ng almusal. At paano kakausapin ng Diyos? Magbibihis, mapunta ng trabaho. Lord, thank you. Bahala ka na sa trabaho ko. Tama? Ikaw man eh. Ito, ilagay lang natin sa perspektibo ng tao sa pag-unawa. Tayo, tatay. Mga tatay dyan, taas sa kamay. Yung anak mo, lalapit lang sa'yo, tuwing may kailangan. Pupunta sa'yo, tay, kailangan ko ng 500 Pahinga. O siyempre, mabait ang tatay. O sige, nako. Aalis uli. After 2 weeks, saka magpapakita, tay, kailangan ko naman 3,000 ngayon eh. Pahinga. O siyempre, mabait ang tatay. Sige, bigyan uli. After 1 buwan, saka lalapit, tay, 10,000 kailangan ko ngayon. Sabi niyo, ikaw naman, lalapit ka lang, tuwing may kailangan ka eh. Perspektibo ng tao yan, ha? Ang Diyos mabait, hindi naman siya tulad ng tao eh. Pero, malinaw na sinasabi ng mga talata ng Biblia, na magbigay ka ng panahon. Kung maaari nga, walang patid na panalangin. Kaya lang, yung bagay na yun na basic, failure tayo eh. Kung mag-pray ka, 1 minuto, wala pa nga eh. Tapos, religious prayer pa yung panalangin. Paano yung religious prayer? Kabisado mo na eh. Sinimulan mo sa salitang, amang Diyos. Kung ano yung mga religious sa salita. Walang masama doon. Pero mahalaga kasi yung puso. Sabi mo sa katabi mo, ang mahalaga, yung ating puso. John 15 verse 7, napakadaming talata. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Kaya napakahalaga eh. Alam mo yung desire ng Diyos sa panalangin. Kaya itong basic na ito eh. Prayer, worship, reading the Bible, fellowship, no, Christian foundation, i-master lang natin. JTD Church, please, mga manggagawa ng Diyos, umaati ng simbahang ito. Bakit hindi nyo laging kasamang yung mga pastor, hindi nyo kasama lagi mga leaders ninyo? Humaharap kayo sa pang-araw-araw ninyong laban sa buhay. Hindi nyo kami laging kayang tawagan para humingi ng payo. Kasi kami man din po, may laban din sa buhay. Kami din po, kailangan namin ma-master ang mga bagay na ito. Kaya tayong lahat, sige, sikuhin mo na malakas yung katabi mo, i-master mo ito. Amen? John 16, verse 23 to 24, and in that day, you will ask me nothing. Most assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give you. Until now, you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be full. Darating panahon, kapag tumingi ka sa akin, matatanggap mo. Mapupuno ka ng kagalakan. Kaya lang hanggang ngayon, wala ka pang hinihingi. Humingi ka sa panalangin at malulubos ang iyong kagalakan. Ay, grabe. Tanda kayo? So yung prayer na yun ay napakahalagang aspeto sa ating buhay. James chapter 1 verse 5 to 8, puro verses yung binabasa lang natin. Hayaan natin ng Word of God ang mangaral. If any of you lack wisdom,
Let him ask of God. Marami mga bagay hindi natin alam kung anong gagawin natin. Lord, ano bang gagawin ko sa negosyong ito? Lord, ano bang gagawin ko sa ministry? Ano bang gagawin ko sa anak ko? You ask wisdom. Let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith. Kasama kasi sa panalangin, yung pananampalataya. With no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Kaya nga pag magpe-pray tayo, hindi pwede yung sana, Lord. Tama? Ang matured prayer, hindi ka na nagsasana, Lord. Lord, sana, kunin mo na yung asawa ko, Lord. Para yung nanliligaw sa akin, masagot ko na, Lord. Hindi pwede. Wala sa kalooban ng Diyos. Tama? So pag magpe-pray, hindi, sana, Lord, bless mo ko. Hindi. You claim. Bakit? You believe the Word of God. You know the Word of God. You know the promises of God. You claim it, Lord. Kine-claim ko, sabi mo sa iyong mga salita, with power, with anointing, with faith. Ano sabi doon? Tatanggapin mo ang hinihingi. Amen? Last two verses, John 3, verse 22. Whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Kasama talaga sa panalangin yung pagsunod ng kalooban ng Diyos. Nandiyan kayo? Pero kasi nakikita ko, ano nga ito, connect eh. Magagawa mo kalooban ng Diyos kasi nagpe-pray ka. Kasama doon, nagwo-worship ka. Tama yung pundasyon mo. May ka-fellowship ka. Lahat yan basic eh. Baka mo wala ka rin ka-fellowship. Kahit malakas ka ngayon, Sunday, buong linggo wala ka naka-fellowship tungkol kay Lord. Nade-drain ka eh. Puro nakikita mo, problema, kasama mo sa trabaho, pagbukas mo ng rep, puro tubig ang laman. Mamumblema ka. Made-drain ka ngayon. Pag wala kang ka-fellowship, hindi ka pa makapag-pray dahil sa busy ka daw. Kaya ano nangyayari? Bumabagsak yung ating pagiging Kristiyano. Ano po, supposed to be, tingay lahat sa akin. Matatapos na po ako. Mga 3 pagtatapos ito eh. Unang pagtatapos. Supposed to be, tayo mga Kristiyano ang maghahari dito sa lupa. Tayo dapat ang mga Kristiyanong pinagpapala, masagana, matatatag at malakas kung paanong dinesign ng Diyos si Eva at Adan. Kaya lang nang pumasok ang kasalanan, kasamang naputol yung fellowship with God. Nasa Bible ba yun? Naputol yung fellowship with God. Naalala nyo, ng Panginoong Diyos ay bumaba at tinanong niya, Adan, nasaan ka Adan? Where are you? Nawala yung relasyong iyon. Naputol yung relasyon. Kaya ang tao, pumasok sa pagkakasala, hindi na tayo marunong tumawag at manalangin sa Diyos. Pero ngayon, born again ka na. Bumalik na yung relasyon mo sa Diyos. Kailangan ngayon na may pagtibayin mo at patatagin yung pananalangin at pagtawag sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, patatagin mo yung prayer life mo. Last verse, 1 John 5:14-15. Now, this is the confidence that we have in Him. Ito ang kumpiyansa natin meron sa ating Diyos, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petition. Pag sinabing petition, it's a legal word. Di ba sa korte may petition? Kapag ka humingi ka pala sa Diyos na ayon sa Kanyang kalooban, nakikinig siya. At kung alam nating nakikinig siya, anumang hingin natin, meron ngayon tayong petition. Di ba sa korte, pag may petition ka, kailangang isamon ka. At haharap ka sa korte. Kasi may petition ka eh. So, pag ikay nagpe-pray, may petition ka, haharap ka sa Kanya, sa hari. At alam mo, yung haring yun, makikinig sa'yo. Ay, grabe.
Na-imagine nyo ba yon? Hello? So ano kailangan gawin? I-master yung prayer. Maging prayerful po tayong lahat. Now, dito ako magtatapos, pangalawang pagtatapos. Jesus gave us an example of prayer and dependence on the Father. Ang Diyos mismo, tingnan nyo ito. Tingnan nyo yung logic. Si Jesus mismo, nasa simula't simula pa'y Diyos. Kapantay siya ng Diyos. Walang nanalang ng hindi sa pamamagitan niya. Hello? Pero nung naging tao siya, ipinakita niya yung kahalagahan ng panalangin. Na wala siyang ginawa na bawat hakbang na hindi mo na siya nanalangin. Letter A, Jesus often withdrew from the multitudes to open time to spend time alone with the Father. Ang lagi niya ginagawa, pagtapos niya mangaral, magministeryo, lalayo siya sa dami ng mga tao at mananalangin. Pupunta siya sa bundok. Narating ko na po yung bundok kung saan si Jesus ay nananalangin sa Israel. Nakita ko yung bundok na yun, talagang, walang tao kasi disyerto yung lugar na yun. Nandun siya sa lugar na walang mag-i-istorbo sa kanya. Now listen to me, kung gusto natin mamasa ng prayer, ikaw ay laging na-istorbo sa bahay nyo. Napansin nyo ba, pag magpe-pray ka, maghahanda ka pa lang, maya-maya may iiyak. Tama? Magpe-pray ka pala, mamaya may tumutong, meow, meow, wang, 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 wang. O ano na, mamaya marinig mo boses ng misis mo, ni mister mo, na-istorbo ka lagi. Kailangan mong mag-withdraw. Hindi sa bangko, yung sarili mo sa rami ng mga tao. Minsan, nasubukan mo na ba pumunta ng prayer mountain, mag-isa ka lang? Hello? Pumunta ka lang doon para makinig sa Diyos ang manalangin. Amen. Kasi kung gusto natin tumamasa, napakahalaga ng application. Kung wala kang tulad ng may ibang mga kapatid kasi natin, ang bahay nila, isang hakbang kusina. Pagtalikod, kama. Pag isang hakbang dito, CR. Isang hakbang dito, lutuan. Yun na yung bahay nila eh. Kaya pag magpe-pray nandito, may nagluluto dito, may natutulog dito. Hindi makapanalangin. Ito, pinupurpose ko po sa inyo. Ang church na ito ay sabi ng Bible ay tawaging tahanan ng panalanginan. Pwede kayong mag-pray dito sa church. Naalala ko, sabi na ni Mami noon, pag kayo busy sa inyong trabaho, wala kayong lugar ng mapanalanginan, punta lang kayo rito. Available itong buong stage na ito. Lumuhod ka dyan. Manalangin ka dyan. Walang i-istorbo sa'yo. Huwag nyo lang ibigay ang prayer ministry sa mga prayer warrior. Tayong lahat dapat ay prayer warrior ng simbahan. Letter B, Jesus liked to pray early in the morning. Bago pa sumikat ang araw, nananalangin ng Panginoong Yesus. Letter C, at times he spent all night in prayer, especially when he had important decisions to make. Minsan magdamag siyang nananalangin. Naalala niyo yung kwento ng Panginoong Yesus ay nananalangin. Sinama niya si John, si Peter at si James. Pagdating niya doon, hindi kayo nananalangin, natutulog kayo, ginising niya, gising kayo. Malakas ang espiritu, mahina ang laman. Manalangin kayo para hindi kayo madaig ng laman. Nanalangin na naman si Jesus. Pagbalik niya, tulog na naman yung tatlo. Masarap matulog eh. Mahirap manalangin. Pero gusto mong madaig ang laman, manalangin. Si Jesus Diyos na siya, pero nananalangin pa siya lalo sa mahalagang mga bagay. Letter D, Jesus' prayer life arose the disciple, pray among the disciples. Kasi ang nakita ng mga disciple, yung prayer life ng Panginoong Yesus, kaya ang sabi ng mga disciples, Panginoong Yesus, turuan mo kaming manalangin. Letter E, Jesus included others in key times of prayer. Nagsasama siya. Kaya napakalaga yung mga J-group na yan, maging prayerful kayo. Huwag lang kayong magchismisan, magkwentuhan na kung ano-ano. Letter F, Jesus prayed on key occasions. G, Jesus' entire earthly walk was marked by prayer. Hanggang sa mamatay siya, nananalangin siya. Ano sabi niya doon sa huling hininga niya? Father, unto your hands I commit my spirit. Prayer pa rin ang huling-huling buhay niya. Hello? Minsan tayo, mamamatay ka lang, inisip ka, paano na negosyo ko? Paano na ari-arian ko? Hello? Kasi yung connection natin sa Diyos ay nawala.
Now, hindi lang ang Panginoong Jesus, even the early church, prayer was a vital part of the early church and its success. Panghuling pagtatapos, pangatlong pagtatapos. The early church continues steadfastly in prayer. To continue steadfastly is to opt to persevere, to give constant attention to a thing, to adhere to one, be devoted to, not to pain, to show oneself courageous, to be in constant readiness, for to wait on continually. Number 2, the apostles knew that they had to fulfill the primary call and give themselves to pray. Naalala nyo ba yung mga disipulo? Kasi nag-iabala sila sa pagpapakain, sabi ng Bible. Wala silang ginawa kundi magluto at magpakain. Sabi niya, mamili na lang tayo ng mga magiging deacon. Kasi ang number 1 tungkulin ng mga apostol, sabi nila, ay magturo at manalangin. Number 1 trabaho nating lahat, alam nyo, hindi yung paglilingkod lang eh. Mahalagang maglingkod. Pero trabaho din natin na tungkulin ang manalangin. Amen ba? So dapat balik tayo lahat ng mga naglilingkod kayo sa church na ito. Bago nyo gampanan ang iyong tungkulin, mag-pray. Pagpasok ng simbahan, huwag mo nang bumati sa iba. Pray first. Bago matulog, manalangin. Paggising ng umaga, manalangin. Bago kumain, manalangin. Hindi yan pagiging religious. Sabi sa katabi mo, hindi pagiging religious yan. Yan ay paniniwala sa kapangyarihan ng panalangin magagawa sa atin. The apostle knew that they had to fulfill the primary call and give themselves to prayer. They pray on regular basis. They pray in specific situations. They prayed for specific requests and needs. The church in the New Testament was born in prayer. Paano ipinanganak ang church? Doon sa upper room, anong ginagawa nila? Habang sila'y nananalangin. And if we want similar success to that of Jesus and the early church, we must be a people of prayer. Practical way to improve your prayer life. Mga ilang bagay. Number 1, decide on a consistent time and place. Dapat may oras ka talaga nakatalaga. Kung uwi mo alas 5, alas 6, nasa bahay ka na, kakain ka alas 7, alas 8, maghihilamos ka, kakamustahin mo pamilya, ano man, alas 9, bago ka matulog, mag-pray ka. May constant time ka. Consistent. At saan? May lugar ka lagi. Kasi kung, isang, naalala ko, nakita ko po sa isang video, kung gusto mo maging habit ang isang bagay, magtatalaga ka sa bahay mo ng lugar na specific yun ang gagawin mo. Huwag mong gawin ng sala mo na kainan, tulugan, panonood at pag-aaral. Kasi hindi ka magiging consistent. Kung ang sala mo ay lugar for entertainment, doon ka, pag-upo ka doon, manonood ka ng TV. Pero alam mo, pag pupunta ka sa isang sulok, naglagay ka ng isang sulok doon, altar o lugar ng panalanginan, pag pupunta ka doon, ang gagawin mo, magpe-pray. Be consistent with that. Sabi mo nga sa katabi mo, meron ka bang lugar sa bahay ng prayer? Maglagay tayo. Amen? Pray at any time, at any place. Kahit naglalaba ka, mag-pray ka. Kahit nagdadrive ka, mag-pray ka. Let God speak to you through His Word first. At ang salita ng Diyos ang mangungusap sa iyo. Magbasa ka ng Bible bago ka manalangin. Pray the Bible. Ito napakahalaga. Sabi nga natin, pray the Bible. You don't just pray from your emotion, from your mind, but you pray kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Be consistent in your prayer life. Be persistent. Ibig sabihin, porsigido ka. Persistent ka. Ano man yung hadlang, ano man pagiging abala mo, persistent ka sa panalangin. And then document prayer and their answers. Isulat mo. Lord, ito yung pinag-pray ko noon. Ito yung mga prayer request ko. That pag sinagot na ni Lord, isulat mo rin. Testimony yon para lalo kang maging matatag sa panalangin. And then last, yung payo. Look for a prayer partner. Maghanap ka ng magiging katuwang mo sa panalangin. Yung magpapaalala sa iyo, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Magtatawagan kayo, Brad, prayer time na. Nag-pray ka na ba? Meron kang prayer partner. Si Pablo, may Barnabas. May Saulo. Tama? Meron si Jesus, may 3 sinasama sa prayer. Kailangan may prayer partner ka na nagpapaalala sa iyo. Isang magandang payo, kayong mismo mag-asawa, prayer partner kayo.
Kaya lang, kapag kayong dalawang mag-asawa ay nag-away, wala nang prayer. Kaya maghanap ka, kapatiran, na pwedeng magpalakasan kayo para sa panalangin. So mga kapatid, anong punto ngayon? Master the prayer life. Tayong lahat ay tumayo. Sabi ko nga kanina, I could not stretch enough the importance of prayer. Kasi wala akong nakitang matatag na Kristiyano na hindi prayerful. Wala.